Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mga nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon po, today's reflection o ating pagninilayan sa araw na to. Paano mo nilalabanan ang hamon sa buhay? O anong ginagawa mo para ito ay iyong mapagtagumpayan? So ang tagumpay ng ating buhay ay nakasalalay sa ating pananampalataya. Ito yung tinatawag na kalasag ng pananampalataya, di ba? O yung protection natin. Paano pag sa buhay mo ay sunod-sunod ang mga dagok sa iyong buhay, di ba? Sa financial, na bankrupt ka, nabaon ka sa mga utang mo, may sakit ang magulang mo, asawa mo, anak mo, o ikaw mismo ang may sakit. Magulo ang pamilya mo, maghihiwalay na kayo mag-asawa, iiwan ka na niya, di ba? Magkaaway kayo ng nanay mo, magkaaway kayo ng kapatid mo. Yung mga struggles, di ba? At mga anxiety sa buhay. At yung future, pinoproblema mo, papaano nga ba yan kung wala ka namang trabaho na, di ba? Kaya sa mga ganitong mga problema natin, na pangkaraniwan, na walang exempted sa atin guys, ni isa, lahat tayo ay makakaranas nito at nakaranas na ng mga ganitong uri ng problema. Kaya ang tanging kalasag natin ay binigay ng Diyos. Diba? Yung ating pananampalataya upang maging matatag tayo sa oras na dumating yung mabibigat na problema sa ating buhay. Diba? Kagaya nung sa mga Roman Empire, diba? Nung mga unang panahon guys. Ano ba yung kanilang pangsalag sa kanilang mga kalaban? Di ba yung yung parang armor nila, yung square na gano'n guys, yung panlaban nila, yung nakikita natin sa sine, di ba? Sa mga pelikula yung napapanood natin. Yun ang kanilang panlaban. Meron siyang metal, di ba? Leather at matigas na bagay para just in case pag pumana yung kalaban ay talagang hindi ka tatamaan, sasaluin lahat ng kalasag. At kung papaano yung pagkamarami ng laban, di ba, nagsasama-sama sila, nagiging walls sila o pader para kahit na anong ibato sa kanila, di ba, panahin man sila, hindi tatalab sa kanila. Parang sa panahon natin ngayon guys, di ba? Bulletproof, di ba? Yung mga mayayaman, yung kotse nila, bulletproof. Yung kanilang mga suot, may mga bulletproof. Para kahit barilin sila, hindi sila tatalab at hindi sila mamamatay. Di ba? So, yan ang kalasag na talagang wala namang pwedeng sumira sa katawan ng tao kung ngayon ay suot mo. So, sa atin guys, yung spiritual na kalasag ang ating panlaban dyan sa mga uri ng problema. Kaya sabi sa 1, chapter 5, unang 1, chapter 5, verse 5. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. So, napakalinaw, di ba? Kung gusto mo magtagumpay sa buhay, kailangan mong kilalanin na ang ating Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. So, marami kasi guys, kaya hindi siya kinikilala. Sinasabi lang nila, isa lang siyang propeta, isa lang siyang tao, at meron pa nagsasabing hindi siya Diyos, di ba? So, may mga tao namang grabe ang pananampalataya talaga. Na kahit na ano mang mangyari, kagaya natin guys, hindi tayo bibitaw sa ating Panginoong Yesus. Kaya kung may mga taong nagsasabi, di ba? Karamihan dito, mga religious leader na nagtayo na sarili nilang simbahan. Sinasabi sila na appointed son of God sila, kapantay nila yung Diyos, di ba? Anak sila ng Diyos, napakarami pa. Kaya wag po tayong maniwala mga bulaang propeta yan. Dahil pinorcast na yan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, pag alis ko,
marami ang gagamit sa aking pangalan na sinasabi nila, nandito si Kristo, nandun si Kristo. Kaya para palatandaan na isa lang ang Kristo na ating sinasampalatayan, ay wala nang ibang ating Panginoong Yesus na pinako sa krus ng Kalbaryo doon sa Jerusalem 2,000 years ago na ang nakalilipas. So wala nang iba. Kung hindi yan pinangako, hindi yan totoong anak ng Diyos. Ang ating Panginoon Yesus lang ang ating dapat pagkatiwalaan dahil napaka-powerful niya. At sa kanya rin tayo magtiwala sa kanyang mga pangako na never naman siyang nagsinungaling at never na hindi tinupad. So ang Diyos natin, di ba? Binigyan tayo ng lakas ang ating pananampalataya para labanan yung mga problema at dagok sa ating buhay. Kaya sa kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, problema mo sa pamilya at problema rin sa financial, sabayin mo kasi napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun. Kanyang pagkakaloob, ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan. Tayo po'y manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano pa mga bumabalot na nagpapahirap sa kanyang kalagayan, ipuhin niyo po, Lord, na yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang sakit. Tanggalin niyo po at yakapin ang kanyang katawan para sa kanyang pamilya. Ibalik niyo po ang kanyang kalakasan. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nasisira na o nawasak na, Lord, ng hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po kanilang puso para magkapatawaran kung ano man ang kanilang naging kasalanan sa isa't isa. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganon din po sa pamilyang walang-wala, Lord, mga kapatid namin, ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, ng ulam, ng pambawad sa mga bata at pambili ng gamot, ay iniisip pa, Lord, kung paano nila itatawid sa maghapon ng kanilang pamilya. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin na pangailangan ng aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.